Nabisto ng mga otoridad ang modus ng ilang nagbebenta ng semento. Ang sementong iniriripak, hinahaluan daw ng calcium carbide o mas kilala natin bilang kalburo. May report si Tina Panganiban Perez. Mula sa sumbong ng isang kilalang manufacturer ng semento na hinahaluan daw ng calcium carbide o kalburo ang mga semento nilang nirerepak at binebenta, nag-imbestiga ang San Pedro, Laguna Police. Hanggang mahuli nila sa akto ang pagre-repak sa mga sementong hinihinalang may kalburo sa loob ng isang warehouse sa Barangay Landayan, San Pedro City, Laguna. Doon nakita ang 3 cement trailer at 6 na 6-wheeler truck na may lamang kaduda-dudang semento. Kinumpiska ang mga truck at inaresto ang 9 na truck driver at pahinante. Kinumpiska rin ang mga nirepak na mga kinalburong semento. Babawasan nila ng laman. So, yung binawas nilang laman, hahaluan nila ng powder, at yun, iriripak nila. Ako din sa, natin, mukhang matagal na. Matagal na silang, ganito yung modus nila. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang 9 na naaresto. Nagbuo na ang DTI ng Special Technical Working Group para matutukan ang kasong ito. Hindi ako maniniwala na yung siyam na gumagawa niyan ay sila ang punot dulo. No? Sila yung pinagutusan lang, malamang yan. Ipasusuri rin ang semento para malaman kung may halong kalburo. Ang calcium carbide o kalburo ay ginagamit para mas mabilis na mapahinog ang mga produktong agrikultural. Hindi ito tumitigas. Kaya ang babala ng DTI sa mga naghahalo nito sa semento, huwag lang kayong matakot sa magiging parusa sa inyo ng batas. Makonsyensya kayo sa pwedeng mangyari sa inyong mga kapwa. Ang epekto nito hindi sa makakaisa kayo, makakakuha ng konting kita, nadagdagan ang kita nyo. Ngunit pag ganyan ang ginamit, pag yan nasira ang bahay, ang kalsada, ang building, hindi lang danyo sa kagamitan, kundi pati sa buhay. Nanawagan ng DTI sa publiko na isumbong sa kanila ang sinumang nandaraya sa produkto para mapangalagaan din ang kaligtasan ng publiko. Tina Panganiban Perez, GMA News.